Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa lahat, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ikaw o ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita sa Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng borol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong narinig na ebanghelyo, na kung saan ito mismo ang karanasan ni Jesus. Malinaw kay Jesus kung ano ang purpose niya sa mundong ito. Malinaw kay Jesus kung ano ang mission niya at kung ano ang dapat niyang tapusin sa mundong ito nang siya ay isugo ng Ama para maligtas ang sanlibutan. So malinaw sa kanya. Ang tanong, kayo ba sa edad ninyong yan, alam mo na ba ang purpose mo? O kaya naman, masasabi mo bang na-fulfill mo na yung purpose mo sa mundong ito? Ano bang purpose mo? Magpabaha? Ano bang purpose mo? Manginggit? Ano bang purpose mo? Yung bang purpose natin? Ha? Manghingi ng ayuda? Anong purpose?
Kasi, di ba? Kaya, minsan, kaya hindi tayo nabubuhay ng mayroong sense of fulfillment kasi hindi natin alam kung ano ang purpose natin at kung para saan. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin kahit pa hindi tayo pinapansin, kahit hindi tayo pinupuri o nakakatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Kasi kung malinaw sa iyo, kagaya nito, no? Sa karanasan ni Jesus, dahil malinaw sa Kanya na ang Kanyang pagparito para magpagaling ng mga may sakit, magpalaya ng mga bihag, para makakita ang mga bulag, para bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Kaya siya isinugo, no? At sumasa Kanya ang Espiritu Santo dahil ito ang gusto ng Ama. Malinaw yun. Kaya kahit, sabi kasi dito, namangha ang lahat ng mga naroroon, napakagaling niyang magpaliwanag, napakagaling niyang magsalita. Pero namanghaman sila, hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi nila kinilala si Jesus. Although, nagdidemand sila na, sige na, gumawa ka rin dito ng kababalaghan. Gumawa ka rin ng mga himala. Hindi dahil tinatanggap nila si Jesus. Wala lang. Gusto lang nilang mag-demand na dahil taga-roon si Kristo, dapat gumawa ka rin ng mga ginagawa mo sa ibang lugar. Basic kasi, no, na kailangan manampalataya ka, kailangan tanggapin mo si Kristo bilang Mesiyas. Kasi nandoon yun eh. Kaya nga, di ba, kung babalikan natin minsan, iba-iba yung paraan ni Jesus ng pagpapagaling. Sa bawat lugar, iba ang kanyang ginagawa. Pero malinaw sa kanya yun. Kaya nung hindi siya tinatanggap, to the point na gusto siyang ihulog sa bangin, ganun katindi. Namamangha sila, pero gusto nilang ibulid sa bangin dahil hindi nila matanggap si Kristo na isang anak ng karpentero, pero napakahusay. At hindi niya pinagbigyan ang kahilingan ng mga ito na gumawa ng himala. Tuloy lang si Kristo. Iniwan niya ang mga ito, then punta sa iba. Kasi yun ang mission niya. Hindi para i-please itong mga taong ito na ayaw siyang kilalanin. Diba? Mahirap po kasi yung pleaser. Mahirap yung kaya mo na ginagawa, yung mga ginagawa mo, para lang magustuhan ka ng tao, para lamang maaliw sa iyo yung tao. Pag ganun ang ganun, hindi ka talaga sasaya sa ginagawa mo. At hindi ka makakapag-focus sa ginagawa mo. So, ano nang status mo ngayon? Paano ba? Nagsiserve ka ba para ma-please mo lang yung mga tao? Nandito ka ba para mapansin ka lang ng matuwa sa iyo mga tao? Mag-ingat-ingat ka. Marami ang nagpo-post sa social media para lamang magustuhan ng mga tao. Kaya kahit yung mga bag, kinakain, pinopost nyo, ayan, tuloy, nasira, tuloy, sila din naman. Kasi hindi lahat matutuwa. Talagang mayroong mga basher. Pero, di ba, ano ka ba? Nag-i-express ka ba para magpa-impress ka lang? Kasi kung ganyan lang ang goal mo, ay walang kahahantungan yan. Pero kung malinaw sa iyo na nandito ka, ine-express mo yung mission mo dahil sa Diyos, kahit anong pangbabash ang gawin o marinig mo, hindi ka panghihinaan ng loob. Kahit pagbalakan pang sirain ang buhay mo, basta't malinaw sa iyo na ito ay ginagawa mo dahil sa Diyos, para sa Diyos, bilang pagtupad at pagtugon sa iyong misyon, hindi ka
masisira ng kahit na sino. Hindi ka masisiraan ng loob, basta't alam mo na ito ay para sa Diyos. Amen?